Mahigit 2 milyong Pilipino sa Middle East ang naiipit sa giyera ng Iran at sanib puwersa ng Amerika at Israel ayon sa DFA. May mga OFW naman na hindi makaalis ang Pilipinas dahil sa mga nakanselang flight. Mula sa NAIA Terminal 3 nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Ivan, daan-daang OFWs ang stranded dito pa lang sa NAIA matapos makansela ang higit 20 international flights papunta sa iba't ibang bansa sa Middle East ayon sa pinakahuling tala ng OWA o Overseas Workers Welfare Administration at Civil Aviation Authority of the Philippines. Binahagi nila sa atin ang kanilang mga pangamba, pati na yung mga Pilipinong naroon mismo sa mga bansa kung saan may gulo ngayon. Ay! Puto na lakas nun! Gulat sa pagsabog ang OFW na ito sa Qatar. Isa sa 7 bansa sa Middle East na pinuntirya ng Iran dahil may mga US military base. Ganti nila ito sa pag-atake sa kanila ng Amerika at Israel. Sa Al-Wakra Municipality, natamaan ng missile ang mga sasakyan sa isang residential area. Walang namatay. Ayon sa isang Filipino worker doon, panay ang tunog ng National Emergency Alert sa kanilang mga cellphone. Mga siguro 6 or 8. Oh my God. Ayan na naman, sunod guys. Yung daughter ko, sabi niya, talagang natakot siya. Yung panganay ko, parang, what is that, mama? So, we're trying to explain. Naghawak-hawak kami ng kamay and we pray. Patuloy silang nakatatanggap ng mga anunsyo mula sa pamahalaan ng Qatar at Embahada ng Pilipinas. Sobrang lapit namin. Oh my God. Takot din ang nanaig sa OFW na si Edna Rio Castillo nang umabot ng pag-atake ng Iran sa Manama, kabisera ng Bahrain. Napapasama ko sila. Ayan. Oh my God. Kita niyo yan. Makita niyo yan, guys. Ayan. Naglilipa rin yung mga ibon. Uuwi pa ako, Lord. Uuwi pa ako. Diyos ko, pauwi niyo pa ako. Hanggang sa makapanayam siya ng GMA Integrated News, hindi pa rin daw tumitigil ang mga pagsabog. Halos kalapit lang talaga namin yung location ng pinagpasabog. Sobrang kabado talaga. As of now, nasa mabuting kalagayan naman po. Sana po sila mag-alala and pray lang po sa lahat ng mga kababayan nating OFW. Maririnig niyo po yung sirena sa background at kanina po may mga pagsabog uli. Sana po ay matigil na po ang kaguluhan ito. Ang OFW na si Randy, 30 minuto lang ang layo ng tinitirhan mula sa US military base sa Jufair District na pinuntirya rin ng missile attack. Habang kausap siya ng GMA Integrated News, tila may narinig pa raw siyang pagsabog. Dapat daw malayo sa bintana. Bakit? May ano? Wala naman. Meron po akong naririnig ulit. Pinag-evacuate na raw ang ilan sa mga katrabaho niyang Pilipino habang naghihintay ng abiso mula sa gobyerno kung kailangang lumikas. Sa isang video message, siniguro ni Pangulong Bongbong Marcos na patuloy ang pagmumonitor ng mga kauni ng embahada at labor attaché sa mga lugar kung saan may kaguluhan. As of 9 o'clock Sunday, wala po tayong natatanggap na report na may casualty na Pilipino. Wala pong Pilipino ang namatay, wala na Pilipino ang nasaktan. At sa ngayon ay patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na nasa magandang kalagayan ang ating mga kababayan sa Middle East. Dagdag ng Pangulo, patuloy niyang binabantayan ang sitwasyon at magbibigay siya ng karagdagang impormasyon na darating sa kanya. Pinag-iingat din ni Vice President Sara Duterte ang mga Pilipinong naninirahan o naglalakbay pa Middle East. Siguraduhin valid at hawak ang inyong mga dokumento at pasaporte. Kung lalo pang lumala ang sitwasyon sa seguridad, maging handa na baguhin ang inyong mga plano anumang oras kung kinakailangan. Sa datos ng DFA Department of Foreign Affairs, may mahigit 2,400,000 Pilipino sa iba't ibang bansa sa Middle East. Ayon sa DFA, inabisuhan na nila ang ating mga embahada sa rehiyon na ipaalam sa mga Pilipino ang emergency hotlines na maaari nilang i-contact. Sabi ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, nakahanda ang contingency plans ng pamahalaan. Merong yung in-country evacuation or potential assistance na maibibigay natin. Yung merong public shelters, host country, government-run shelters,
at meron din sariling counterpart shelters ang Philippine side. So may kasapat naman na abiso kung saan ito. Tinutulungan din daw ng DMW ang mga apektado ng flight cancellations gaya ng pagbibigay ng pansamantalang tutuluyan, transportasyon at flight rebooking. Ayon sa ating Department of National Defense at AFP, walang direktang banta sa seguridad ng Pilipinas ang nangyayari sa Middle East. Dahil sa tensyon, nasa 400 OFW sa NAIA Terminals 1 at 3 ang apektado ng mga kanseladong flights papunta sa iba't ibang bansa sa Middle East, ayon sa OWA. Stranded sa Terminal 3 si Eileen, domestic helper sa Bahrain na pabalik na sana galing Bukidnon. Nung nagbakasyon ako, 1 month ako nagbakasyon, namatay yung nanay ko. Tapos, hindi pa natapos yung 40 days, babalik sana ako ng Bahrain. Ito na naman nangyari. Inaalala niya ang kalagayan ng anak na nasa Bahrain. Sa OFW Lounge, no, meron silang pwesto dito, hindi sila pakalat-kalat sa airport. Kahit na yung iba, halos isang araw na dito dahil sa pag-aantay ng anunsyo tungkol sa kanilang mga flights. May pagkain tayo dito, inumin, merong wifi, meron silang pepwestohan, matulugan. Ivan, patuloy daw na minomonitor ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang sitwasyon sa mga paliparan pati update sa international flights. Pero para doon sa mga may biyahe ngayon at sa mga susunod na araw, maigi na rin daw na makipag-ugnayan kayo sa inyong airlines. Yan ang latest mula rito sa NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai. Mga kapuso, sensitibong balita po, isang fetus na isinilid sa styrobox ang nadiskubre sa kisame ng isang hotel sa Quezon City. At ayon po sa staff ng hotel, 3 araw na raw nangangamoy ang fetus. Nakatutok si Danoting Hungko, exclusive. Laking gulat ng mga tauhan ng isang hotel sa Cubao, Quezon City nang tumambad ang isang patay ng fetus na nakasilid sa isang styrobox. Nakita nila ito sa kisame ng banyo ng isang silid sa ikatlong palapag habang naglilinis kaninang pasado 2:00 na madaling araw. Ayon sa mga room boy na nakausap ng GMA Integrated News, natuntun nila ang kaawa-awang lagay ng sanggol dahil sa matinding amoy na hindi na raw nila matiis. Sobrang baho na malansa po na amoy, ganun. Sabay hindi po namin matagpuan kung saan po nagmumula. Hanggang pinasok po ng kasamaan ko yung CR at na tagpuan niya sa kisame yung amoy na malansa. 2 to 3 days. 2 to 3 days. Pero napaka-maliit lang na amoy. Tapos yung bandang kahapon na, hindi ko na talaga matiis. Parang nag-upgrade siya. May nakita po na parang box. Hiyado po yun. Tapos nakabalot pa ng plastic. Nang unang madiskubre ang styrobox, hindi muna ito binuksan agad ng mga room boy hanggang dumating kaninang umaga ang kanilang supervisor. Wala pang go signal. Opo. Ang ginawa po namin, pinaabot po namin ng umaga hanggang sa sinabi na po ng mga kasamaan po namin dito sa loob na buksan po namin. Hindi po namin binuksan kasi inintay pa po na magpang-umaga po. Yung pang-umaga ang shift? Opo. Kasi ayaw rin namin nang wala po yung supervisor. Tumanggi muna magsalita ang supervisor habang iniimbestigahan pa raw ang kaso. Nang makitang fetus ang laman ng styro, nireport nila ito sa barangay na siya namang tumawag sa pulisya. Bandang tanghali, dumating ang QCPD Soco para iproseso ang styrobox. Inaalam na ng pulisya kung kailan iniwan sa hotel ang fetus at sino ang mga magulang nito. Para sa GMA Integrated News, Danoting Hungko, nakatutok 24 oras. Usap-usapan ang latest entry ni Never Say Die star Jillian Ward sa Big Guy Trend. Kung noong Enero, palaisipan pa kung sino si Big Guy sa kanyang video, ngayon, ni-recreate niya ang Big Guy Trend kasama si Eman Bacosa Pacquiao. Umani agad ng million views ang dance video ng aktres with Eman. Tanong tuloy ng ilan, hard launch na ba ito ng Big Guy ni Jillian? Spotted din ang kapuso actress sa katatapos lang na boxing event ni Eman sa Bohol. Doon ay tinalo ni Eman ang katunggaling Indonesian boxer. Malaki raw ang pasasalamat ni Eman sa suporta ni Jillian na nanood kasama ang kanyang pamilya.